Leo, kumustang negosyo iho? Ang bungad na tanong ni Daddy, na halos kakarating ko lang nun galing trabaho. Ayos lang naman, Dad. No ba yan? Buti pa ang negosyo. Kinukumusta mo? Ako, hindi mo man lang ba tatanungin kung kumusta naman ako? Ang sagot ko. Iho, masama yata ang pakiramdam mo ah. At ano ba yung mga sinasabi mo na yan? Huwag mong sabihin na nagseselos ka sa negosyo natin. Alam mong malaki ang nitutulong yan sa atin. Kaya kinukumusta ko ang tura nito. Ganun po ba? Ako naman kaya. Hindi ba ako nakakatulong sa inyo? Pagod ako, Dad. Alam nyo kung ano yung mga trabahong dapat ako lang ang gumawa nun. Kaya, wag naman sanang yan ang isalubong mo sa akin. Hindi pa nga ako nakakaupo eh. Ganyan na. Ang pagtatampong wika ko. Sorry na anak. Sige na. Magbihis ka na. At nakaluto na si Mami J.An mo. Ang sabi ni Daddy. Kayo na lang po ang kumain. Wala akong gana. Sige po. Magpapahinga lang po ako. Ang sagot ko. Nagtungo na nga ako sa kwarto. Nagkulong ako doon. Habang iniisip ang ugali ng aking ama. Hindi pa rin kasi ito nagbago. Noon pa man, ganyan na siya. Walang ibang mahalaga sa kanya, kundi ang pagpaparami sa pera. Yun pa ang isa sa mga dahilan kung bakit naglayas ang aking ina. Gusto niya kasing mapalago ang negosyong naipundar nila. Gayong tamad naman itong tumulong sa pagpapalago. Wala siyang ibang inatupag. Nag-focus siya sa mga bisyo niya. Kasama na dyan ang pambababae niya. Dito na nagalit ang aking ina. Umalis siya. Pero bago siya tuluyang umalis, kinausap niya ako. Nakiusap siyang huwag ko daw pabayaan ang negosyo. Nangako naman ako sa aking ina. Ako na ang bahala sa lahat. Umalis ng aking ina. At sa kanyang pag-alis, iniuwi ni Daddy ang kabit niya. Akala ko magbago na siya. Hindi naman pala. Naging beer house tong bahay namin noon. Araw at gabi, maraming nagiinuman. Wala akong lakas ng loob na kausapin ang aking ama. Dahil sa mga ginagawa niya, gusto kong gisingin siya sa isang katotohanan. Hanggang sa dumating ang hindi namin inaasahan. Dahil sa palagi niyang pag-inom ng alak, inatake siya ng high blood. Traidor ang sakit na high blood. Na-paralyze ang kalahating katawan niya. Hindi na ito makalakad ng maayos, kaya hindi na siya lumalabas ng bahay. Talagang sa akin na pinaubaya ang negosyo. At dahil sa pangako ko sa aking ina, head ako ngayon, nakafocus lang sa trabaho. Hindi ko na nagagawa yung mga kagaya ng ginagawa ng mga kaedaran ko. Parang ako na ang padre de pamilya. Habang iniisip ko ang kalagayan ng pamilya namin, nung narinig kong may kumakatok. Nagbibingi-bingihan ako at nagtutulog-tulugan. Maya-maya pa ay narinig ko na ang dahan-dahan na pagbukas nito. Leo, nakahanda ng mga pagkain. Halika, bumangon ka na dyan at kumain na tayo. Ang sabi ni Mami J.An. Sige lang po, Mami. Sunod na po ako. Ang sagot ko. Hanggat maaari, ayaw ko sanang makita ang aking ama. Kaya lang, gutom na ako that time. Kaya naman, pansamantalang kinalimutan ko muna ang galit ko sa aking ama. Agad akong nagtungo sa kusina at nakita kong nakatingin ang dalawa sa akin. Anak, kain na, ang wika ni Daddy. Sige po, Dad, ang sagot ko naman.
Umupo na nga ako at nag-umpisa ng kumain. At habang kumakain ako, napansin kong hindi mapakali ang aking ama. Dagdag pa doon, napapangiti siya na hindi ko maintindihan kung bakit siya ganun. Tumingin ako kay Mami Jean at dito ko napansin na malikot ito. Nung nakita kong parang may milagrong ginagawa ang kamay niya. Kunwari, nahulog ang tinidor. At sa aking pagyuko para kunin yun, dito ko nakitang gumagawa nga ng kalokohan ang kamay nito. Ibon ang nilalaro niya. Iniisip ko, bakit niya kaya ginagawa yun? Ang pagkakalam ko kasi, nadamay yun nung naparalyze ang daddy ko. Gusto kong sawayin ang ginagawa nila. Kaya lang, parang bigla akong naduwag at nahiya. Ako pa talaga ang nahiya dahil sa mga ginagawa nila. Alam kong napansin na ni Mami na alam ko na ang ginagawa nila. Kaya itinaas niya ang paa niya sa aking hita. Mula sa hita, bumaba yun na para bang inaakit niya ako. Kakaibang kiliti ang nararamdaman ko habang ginagawa niya yun. Kaya mas minabuti kong tumayo na lang kahit na hindi pa ako natatapos. Nagtungo ako sa terrace, nagsindi ng yosi. Habang dahan-dahan na binubuga ang usok, naalala ko ang ginawa ni Mami Jean. Hindi ko tuloy maiwasan ang magtanong sa aking isipan. Hindi na ba napapaligaya ni Daddy si Mami Jean? Maraming paraan naman kung paano niya ito mapasaya. Yun kung alam ni Daddy. At kung papayag naman tong si Mami na ganun na lang ang gawin niya. Napapangiti ako habang yon ang tumatakbo sa isip ko. Yung pagngiti na yon, nakita ni Mami. Leo, mukhang masaya ka yata Ano bang meron? Ang tanong niya. Wala naman po. May naalala lang kasi ako, ang sagot ko. Naalala? Ano naman kaya yon? Ang tanong pa rin niya. Huwag na po, di na kailangan na malaman mo yun. Hindi kasi maganda ang sabi ko. Leo, kung ano man yan, handa akong makinig. Nandito ako para alamin kung bakit ka nagkakaganyan. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na sa akin ang wika niya. Dahil sa pangungulit ni Mami Jean, nasabi ko na nga sa kanya ang dahilan kung bakit ako napapangiti. Kanina kasing kumakain tayo, nakita ko ang ginagawa niyo ni Daddy. Hindi pa ba kayo nagsasawa? Magkasama na kayo buong gabi. Pati ba naman sa harapan ko, gagawin niyo pa? Bakit kayo ganyan? Hindi niyo man lang ilagay sa tamang lugar ang pagkamapusok ninyo, ang sagot ko. Yun ba? Leo, sinadya ko yun. Para naman magising ang tulog mong damdamin. Alam kong hindi ka na inosente. Pagdating sa mga ganito, pwede bang lumipat na lang tayo? Baka kasi marinig ng ama mo ang pinag-uusapan natin. Doon na lang tayo sa kubo. Tulog na ngayon ang daddy mo. May tatanungin din ako sa iyo Pero pag nandun na tayo sa kubo, ang wika ni Mami Jean. Sa katunayan, marami ang mga tanong sa isipan ko na si Mami Jean lang ang makakasagot noon. Kaya naman, sumama ako sa kanya. Yung kubo na sinasabi niya, malapit yun sa batis. Bale, kami ang nagpagawa nun. Dahil yun kasi ang sabi ni Daddy. Nakaka-relax daw siya pag nagagawi siya doon. Nung nakarating na kami sa kubo, umupo si Mami Jean at ako naman nakatayo lang. Leo, alam kong
Maraming gumugulo dyan sa isip mo. Kaya, hayaan mong sabihin ko sa'yo yung mga dahilan kung bakit ganon ang ginawa ko. Yun kasi ang gusto ng daddy mo. Para daw, hindi na ako maghanap ng iba. Naglalambing lang ako sa kanya. Alam niya yung mga pagkukulang niya. Kaya, siya na yung nagsabing gawin ko yun sa kanya. Ang sabi nito. Naglalambing? Hindi yun lambing lang. Harutan ang ginagawa ninyo. Nakita ko kung paano mo laruin ang ibon niya. At yung paa mo, bakit mo nilagay sa hita ko? Ang sagot ko. Ano ba yan? Late reaction ka naman, Leo. Kung talagang hindi mo nagustuhan ang nakita mo, bakit hindi ka nagalit? At yung paa ko na ipinatong ko sa hita mo, kung hindi mo nagustuhan, bakit parang nag-iba naman yung pakiramdam mo? Bakit ka biglang umiwas? Ang turay niya. Pinaalala mo pa talaga yan, ha? Sige, para naman wala ka nang masabi. Tutal, dalawa lang tayo dito. Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Umiwas ako dahil iba yung nararamdaman ko. Parang hindi ko maipaliwanag. Alam kong sinasadya mo ang lahat. Bakit? Gusto bang ako na ang gagawa? Na dapat sana si daddy ang gumagawa nun sa'yo? Sabihin mo po, mami. Dahil kapag gusto mo, syempre, gusto ko din. Ganun ba, Leo? So, ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na. Alam kong nararamdaman mo ang nararamdaman ko. At para hindi ka na mailang, huwag mong iisipin na ako ang kinakasama ng daddy mo. Isipin mong GF mo ko. Oo, ganun na lang ang gawin mo ha. Sige na, ang sambit niya. Dahil sa ramdam kong mapusok na si Mami J.I., ginawa ko na ang gusto niya. At ang gusto niya, sa loob ko yun ilagay lahat. Nagtataka ako kung bakit gusto niya doon. Pero wala na akong time para tanungin na yun. Sinunod ko na lang ang gusto niya. Pagkatapos noon, dito niya sinabing gusto niyang magkaroon ng anak. At ako ang kasama niyang bubuo noon. Dahil hindi na ngayon kaya pa ni daddy. Alam kong malaking tulong ang bata para sa ikakaligaya ng aking ama. Kaya naman, pumayag ako sa gusto ni Mami J.I. Nagpatuloy nga ang aming pagbuo sa batang gusto niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakabuo na kami. Nung araw na sinabi ni Mami na buntis siya. Nagkataon noon na wala si daddy. May sumundo sa kanya. Isa din sa mga kamag-anak namin. Mamasyal daw sila. Hindi na ako sumama noon dahil pakiramdam ko may sasabihin si Mami. At hindi nga ako nagkamali. Dito na niya sinabi na buntis na siya. Leo, maraming salamat. Salamat dahil kung wala ka, hindi rin sana matutupad ang pangarap kong maging isang ina, ang sabi niya. Ngayon na buntis ka na, anong plano mo? Ang tanong ko sa kanya. Plano? Sa ngayon, wala pa naman. Pero ang gusto ko sana, huwag mong ipapahalata sa ama mo na ikaw ang ama nitong dinadala ko. Sorry, pero kailangan nating mag-ingat. Ayaw kong malaman to ng ama mo dahil siguradong malaking gulo pag nagkataon. Kahit ganito ang ginawa natin, ayaw kong mag-away kayong mag-ama nang dahil lang sa akin. Sige na, alam kong marami ka pang gagawin. Ang tura nito. Tama ang sinabi ni Mami J.I.
Dapat naming itago ang lahat. Ayaw ko ding malaman ng aking ama ang kasalanan namin. Ayaw kong maatake na naman. Sa paglipas ng mga araw at buwan, dumating na nga ang araw na manganganak na si Mami Jean. At yung batang yun, bata na bunga ng aming pagkakasala. Naguguluhan ako dahil nung lumabas ang bata, bakit hindi nagtanong si Daddy? Kahit nung buntis pa lang siya, hindi na siya nag-usisa. Nasa sala sila noon. Si baby kasi may crib siya doon. Gusto ko siyang yapusin ng yakap. Kaya lang, hindi ko man lang magawa. Anak ko to, ang sigaw ng isip at puso ko. Tahimik lang ako nakatitig sa anak ko nung biglang magsalita si Daddy. Leo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Titigan mo na lang ba? Hindi mo man lang ba kargahin, anak? Alam ko na ang lahat. Nagtapat ang Mami Jean mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako galit sa inyo. Lalong-lalo na sa anak mo, anak. Kahit na nasasaktan ako, tanggap ko na. Sige na, ano pang hinihintay mo? Kargahin mo na ang anak mo, ang sabi ni Daddy. Nung narinig ko ang mga sinabi niya, hindi ko na napigilan ang luha ko. Lumuhod ako sa harapan niya at humingi ng tawad. Daddy, patawarin mo ko. Hindi ko kasi napigilan yung sarili ko. Daddy, patawad po, ang sambit ko. Ano ka ba? Matagal na kitang pinatawad, anak. Mula nung nalaman ko. Pinatawad na kita. Huwag mong isipin yun. Kalimutan mo na ang lahat. Basta, ang gusto ko lang ngayon, maging masaya tayo, ang sagot ni Daddy. Lalo pa akong napahagulgol nung narinig ko yon. Tumayo ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Kargahin mo na ang bata. Hinihintay ka na, ang sabi ni Daddy. Kinuha ko nga ang anak ko at halos paliguan ko na ng mahalip. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Pagkatapos noon, ibinigay ko na kay Daddy. Masayang-masaya siya at nakangiting nakatitig sa anak namin ng kalibin niya. Dahil sa kabaitan at sobrang pangunawa ni Daddy dahil sa kasalanan ko, sobrang nahihiya ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, mag-focus muna ako sa negosyo namin. Naintindihan naman niya ako at hindi na siya nag-usisa pa. Mas pinili ko na rin ang tumira sa ibang bahay, malayo sa bahay ng aking ama. Minsan na lang akong dumadalaw sa anak ko. Kapag nakikita ko kasi ang aking ama, parang dinudurog ang puso ko. Sa ngayon, masaya silang nagsasama, kasama ang aking anak. Ang alam ng bata, si Daddy ang totoong ama niya. Hinayaan ko na din na ganon ang iisipin ng bata. Hindi ko na rin yon inangkin. Parang yun na rin ang kabayaran sa kasalanan ko. Pinaubaya ko na sa kanila ang bata. Sa ngayon, may asawa at anak na rin ako. Yung lihim na pinakaiingatan namin, hindi namin sinabi sa napangasawa ko. Ayaw ko kasing maging komplikado ang lahat. Lalo na at hindi na maganda ang kalusugan ng aking ama. Dahil mas lalo itong lumala ang kanyang kondisyon. Dadalhin namin sa hukay ang lihim na ako ang ama ng batang inaalagaan ng aking madrasta. Ayaw kong mag-isip ng mga negatibo. Ang gusto ko, positibo lahat. Isipin kong mabuti ngayon kung paano ko mapapalago ang negosyong binilin ng aking ina sa akin. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos
na nagpapasalamat, Leo.